darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With
Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon. This is between Brother Leonard mga kapatid laban dito kay Brother Francis. At ang topic natin ay divine help plus human effort equals salvation. Ating affirmative dito si Brother Leonard at negative naman si Brother Francis. So mga kapatid, ang ating setup ng debate, yung standard lang ito, yung 10-7. At meron tayong 5-minute na final conclusion. At dito din sa ating rules, yung Russia TV standard rules. I think nabago si Brother Francis sa akin, so babasahan ko muna siya ng rules natin. Ang rule natin ay rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil lang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng pagkakataon magpaliwanag ng 10 seconds at iyan na yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali at kung tinatanggi niya during cross-examination ay automatic next question ko yan at sa rebuttal doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection at isang clarification lang din every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa pisikal na itsura ng ating mga katunggali. Kasama na din doon yung mga pagmumura na nakasanayan. At out of topic, syempre, are not accepted. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. By the way mga kapatid, ang inyong host, moderator, streamer, timer, admin Russia Vista mga kapatid. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako yung tatayong moderator sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Opo, sumasang-ayon po. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Sumasang-ayon po. Okay, so bago natin simulan ang ating debate, gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience, konting preview sa kanilang pwedeng madinig sa inyo ngayon. At syempre, ano yung ine-expect ninyo sa inyong katunggali. Unahin natin ang ating affirmatibo. Pakilala ka kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ako po ang inyong lingkod, si Brother Leonard Singke at tayo po ngayon ay magkakaroon na naman ng debate tungkol sa salvation po mga kapatid. At ito po ay yung parang parang part 3 nung mga debate namin ni Brother Denmar Santiago, Brother Robin Barros, kasi isa lang yung topic salvation, no? Meron ba tayong kailangan gawin? May bahagi ba tayong kailangan gawin para makapasok sa langit? So ito po yung ating sasagutin. Ito po mga kapatid. Maraming salamat sa Panginoon na binigyan tayong pagkakataon at lalong-lalo na sa ating kapatid na si Brother Francisco Padilla Jr. So maraming salamat sa participate at lalong-lalo na sa ating moderator na magaling na moderator na si Brother Russia. So, nawa po pagpalain po tayo ng ating Panginoon, may matutunan tayo dito sa pag-uusap na ito at may share po natin. Ito pong pag-uusap, ito pong debate na ito, minsan nagiinit pero hindi po ito, wala po kaming galit. Ito po ay friendly pangkapatiran, friendly debate, mga kapatid. So, normal lang sa debate yung minsan mag-iinit ka, pero kasi yung pinupunto mo o ginigiba mo yung kabilang side o yung paniniwala ng kabilang side. So, God bless po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Okay, syempre dito din tayo mga kapatid sa tututol naman. Pakilala ka kapatid.
Yan po. Yan po. Magandang gabi po sa ating pong lahat. At sa mga manunood po ay maraming salamat sa inyo pong pagkakataon. And sa gabi pong ito ay nagpapasalamat po tayo na una po sa lahat kay Sir Rasha at sa kay Brother Leonard na pinaunlakan niya po na ang aking pong imbitasyon. Ako mismo po ang nagyaya po na pumayag naman po siya. So sa gabi pong ito ay wala po akong gagawin kundi ilatag lamang kung ano ang sa tingin ko po ay pinaninindigan at pinaniniwalaan po ng SDA Church po. So tingnan niyo lang po kung ano po ang ebidensya at hayaan po natin pong magsalita ang kung ano ang nasusulat. Yun lamang po at good luck po sa bawat isa. Mga kapatid, kung gusto nyo yung mga ganitong content, pwede nyo itong i-share sa inyong kahit sa profile ng mga kapatid or sa iyong mga group. At kung gusto nyo mag-tag ng friends dyan, pwede naman, i-tag nyo lang. At mag-comment kayo mamaya dahil magbabasa tayo ng ilang mga comments sa audience kung ano yung sa tingin nila ang pumapabor. At mga kapatid, again, ang topic natin ngayon ay patungkol dito sa divine help plus human effort equals salvation, mga kapatid. So, bro, may presentation ka, bro? Opo, meron po. Okay. Paki-crop na lang po. Yun. Okay, wait lang mga bro. Okay, so 10 minutes para sa yung unang pagpapatunay, bro. Your time start now. Okay, maraming salamat. So mga kapatid, atin pong patutunayan na kailangan po natin ng human effort maliban po siyempre sa divine help. At ito po yung tinatawag nating tulong ng Diyos sa atin na binibigay. Ito po yung Holy Spirit. Ano po mga kapatid? Divine help plus human effort equals salvation. Kung pwede, stop mo time siguro, Brother Rasha. Kung pwede si Brother Francis ay mag-mute. Okay. Sorry. Okay. Resume the time. So, patutunayan po natin yung divine help ay kailangan natin, siyempre, kailangan natin ng Diyos. At siyempre, hindi natin pwedeng hayaan na lang ang Diyos lahat na. Kumbaga sa exam ay kahit gusto nating makapasa, pero ayaw naman nating mag-aral, tamad tayo mag-aral, ipapaubayan na lang natin si Diyos. Panginoon, ikaw na lang lahat. Ikaw na lang mag-review, ikaw na lahat, magicin mo na lang yung exam, ikaw na, kaya mo naman ako ipasa eh. Kahit wala akong human effort, okay lang. Alam ko naman, ipapasa mo kahit hindi ako mag-aral. Hindi po ganoon mga kapatid, no? Yung ating kaligtasan, mga kapatid, kailangan po natin ng human effort maliban pa doon sa Holy Spirit na binibigay sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Kapag tinanggal natin yung human effort dyan, mga kapatid, ay wala rin pong salvation. Wala po talagang salvation kapag tinanggal natin human effort natin. Ang kakalabasan po niyan, doctrine of one tamad, no? O kaya yung automatic doctrine of automatic salvation. Wala na tayong gagawin eh. Wala tayong bahagi, wala tayong kailangan gawin. Ang Diyos lahat, no? Mga kapatid. Ibig sabihin lahat ng tao sa buong mundo maliligtas na kasi walang kailangang gawin ang tao para makapasok sa langit. Ang tama po diyan, mga kapatid, ay divine help plus human effort equals salvation. Kailangan talaga natin yung cooperation, no? Kailangan natin yung cooperation. Ngayon, pag tinanggal naman natin yung divine help, hindi rin tama yan, mga kapatid. Hindi naman tayo mga Pariseo, no? Hindi naman tayo, ito yung ano natin eh, kailangan nating tignan diyan. Anong pinagkaiba ng mga Pariseo, no? At yung mga churches na hindi sumusunod sa 10 utos o hindi na sinusunod yung Sabat. Yung mga Pariseo, mga kapatid, sumusunod sa kautusan ng Diyos pero hindi tinanggap si Kristo, mali. Mali rin 'yon. Meron namang mga simbahan ngayon o mga denominasyon ngayon na
Sinasabi nila may pananampalataya sila sa Panginoong Hesus pero hindi naman sila sumusunod sa 10 utos, hindi naman sila sumusunod, lalong-lalo na doon sa Sabbath command, no? Mga kapatid, hindi rin tama 'yon. Kailangan divine help plus human effort, kailangan faith in Jesus at perfect obedience, mga kapatid. Kailangan natin ng faith in Jesus with perfect obedience, mga kapatid, no? Kailangan natin. Kaya nga sabi ko kanina, kung tinanggal natin yung divine help, maling-mali rin po yan, mga kapatid, dahil hindi natin kayang maligtas sa ating human effort lang, mga kapatid. Hindi natin walang salvation sa human effort lang, nang walang divine power, walang divine help, walang Holy Spirit. Hindi natin kayang magkaroon ng salvation, mga kapatid, no? Kailangan ng divine help plus human effort, cooperation between God and man, mga kapatid. Yan, merong salvation dyan, mga kapatid. Ngayon, ang sabi sa Bible, mga kapatid, James 2:21-24, was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son? Oh, justified by works, mga kapatid, ha? Justified by works. Gusto kong linawin ito. Was not Abraham our father justified by works? Okay? When he offered Isaac his son on the altar, do you see that faith was working together with his works, mga kapatid? And by works, faith was made perfect, mga kapatid. Ang sabi pa nga dito, you see that a person is considered righteous by what they do. No, mga kapatid, kung ano yung tugon nila sa Holy Spirit, doon sila mako-consider na righteous, doon sila madadjustify. Yung tugon nila sa Holy Spirit, mga kapatid, dahil tumugon sila dahil tinanggap nila yung tulong ng ating Panginoon, sila ay na-justified, mga kapatid. Not by faith alone. Napakalinaw niyan, mga kapatid. Not by faith alone. Basahin niyo po mismo sa sarili ninyo. James chapter 2 verses 24 sa Bible po yan, mga kapatid, no? Verse 20 basta sa chapter 2, mababasa niyo yung buong context niya, mga kapatid. James chapter 2 verse 24. Not by faith alone, mga kapatid. Wala tayong mababasang faith alone. Faith alone lang ang kailangan natin sa Bible. Wala tayong mababasa nun. Ang mababasa natin ay not by faith alone. Yan ang mababasa natin, mga kapatid. That salvation is not by faith without works. Kailangan may works, mga kapatid. Sabi pa nga diyan, but do you want to know, oh foolish man? Kasi may maraming foolish ngayon sa panahon natin, mga kapatid. Sinasabi nila na hindi kailangan ng works. Hindi kailangan nating bahagi. Wala tayong bahagi, wala tayong kailangan gawin para makapasok sa langit. Ang sabi ng Bible, foolish. Foolish itong mga tao na to. Dahil dito sabi nito, but do you want to know, oh foolish man, that faith without works is dead. Napakalinaw niyan, mga kapatid, no? Faith without works is dead. Paano magiging alive? Kasi kailangan natin buhay na pananampalataya. Kailangan natin ng alive na pananampalataya. Paano mangyayari yan? E di baligtarin natin yung word na without. Anong kabaligtaran ng word na without? E di with, mga kapatid. Faith with works is alive. Yan ang pananampalatayang kailangan natin, mga kapatid. A genuine faith in Jesus is faith with works, mga kapatid. Napakalinaw po niyan, no? Not by faith alone, mga kapatid. Parang isang kotse. Ang kotse, pag walang makina, basura lang yan, mga kapatid. Ang kotse magiging kotse talaga kapag umaandar yan, pagka may makina yan, mga kapatid, no? Kahit Tesla pa yan, kung walang motor works diyan, kung walang engine o yung electric engine na gumagana diyan, wala ring kwentang kotse yan. Kailangan may makina talaga para masabi nating kotse. Ganon din ang faith, mga kapatid. Para masabi nating tunay na pananampalataya, kailangan may gawa. Ayan ang sabi pa nga dito sa James 2:26. For us, the body without the spirit is dead. So faith without works is dead also, mga kapatid. Bible po yan, mga kapatid. Punta naman tayo kay Ellen G. White. Ano sinasabi ni Ellen G. White? God cannot save man against his will from the power of Satan's artifices. Man must work with his human power. Napakalinaw niyan, mga kapatid. Man must work with his human power, aided, syempre, sa tulong ng aided by the divine power of Christ. Sabi ko nga kanina, mga kapatid, divine help plus human effort, yan ang salvation. To resist and to conquer and at any cost to himself. In short, man must overcome as Christ overcame.
And then through the victory that it is his privilege to gain by the all-powerful name of Jesus, he may become an heir of God and joint heir with Jesus Christ. This could not be the case if Christ did all the overcoming. Kung si Kristo lang daw ang nag-overcome, mga kapatid, ay hindi possible ito. Kailangan, bago maligtas ang tao, o para sa kaligtasan ng tao, kailangan ng cooperation. Man, ito napakalinaw nito mga kapatid, Ellen G. White, man must work, man must do his part. Yan, napakalinaw mga kapatid. Man must do his part. He must be victor on his own account, mga kapatid. Through the strength, siyempre, sa tulong ng Banal na Spirit, through the strength and grace that Christ gives him, man must be a co-worker. Pag sinabing co-worker, mga kapatid, God works and man works. Hindi pwedeng God, ang Panginoon lang, lahat. Kailangan ding gumawa ng tao. Co-worker nga eh. Ayun, dalawa nagtatrabaho, co-worker with Christ in the labor of overcoming, and then he will be partaker of Christ of his glory. Ano namang sinasabi ng Seventh-day Adventist belief? Sabi ng Seventh-day Adventist belief natin, mga kapatid, the Apostle James warned about another incorrect ito, mga kapatid, na sinasabing walang kailangang works. Incorrect daw to, sabi ng ating Seventh-day Adventist belief na libro, mga kapatid. Understanding of salvation, understanding of justification by faith, that one can be justified by faith without manifesting corresponding works. This is incorrect, mga kapatid. Incorrect daw to. Mali daw to, mga kapatid. Na yung faith na walang gawa, mga kapatid, kailangan may gawa daw. He showed that genuine faith cannot exist without works. Napakalinaw niyan, mga kapatid. Seventh-day Adventist belief. The faith that leads to justification is therefore a faith, a living faith that works. Napakalinaw niyan, mga kapatid. Seventh-day Adventist belief. What is repentance? The word repentance in a translation of the Hebrew Nahum, to be sorry. To be sorry for what? Siyempre, for sin, mga kapatid. Kaya nga nagre-repent. Nagre-repent ka saan? Sa iyong mga kasalanan. Genuine repentance results in a radical change in attitude toward God and sin. Bago maligtas ang isang tao, bago ma-justify ang isang tao, kailangan muna niyang tigilan lahat ng kasalukuyan niyang ginagawang kasalanan, pagsisihan, i-confess ito, tanggapin si Kristo bago siya ma-justify, mga kapatid. Anong sinasabi natin walang bahagi ang tao? Anong sinasabi natin walang kailangan gawin ng tao bago makapasok sa langit, mga kapatid? No? Satanic doctrine ang paniniwalang yon na wala tayong kailangan gawin, lahat ng tao makakapasok na sa langit. Wala tayong kailangan human effort, wala tayong bahagi sa kaligtasan. Mga kapatid, mayroon daw, sabi ng ating Seventh-day Adventist belief, mga kapatid. Ang sabi dito, Seventh-day Adventist belief, the law of God, page 273, the Ten Commandments, they demand perfect obedience for whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he is guilty of all. Ito pa inyo. Obedience to the law as the rule of life is vital to our salvation. Pag sinabing vital, mga kapatid, hindi pwedeng wala. Hindi ka pwedeng maligtas kung hindi mo sinusunod yung mga kautusan ng Diyos, mga kapatid. Vital to our salvation ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, mga kapatid. Okay po, salamat. Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang ating first presentation ng affirmative. At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. Bro Francis? Ilang minutes po ako po? 7 minutes, bro, running time. Your time start now, bro. Okay po. So, ang unang tanong ko po ay sa Roma 4, versikulo 2 hanggang 5, sinasabi ni Pablo na si Abraham ay tinuring na matuwid sa pagitan ng pananampalataya nang hindi nakasalalay sa mga gawa. Paano po ipapaliwanag ang pagkakasalungat ng turing ni Pablo na ito at ang sinasabi ni Santiago sa James 2 na ang gawa ay kinakailangan para sa katuwiran? Hindi ba't nagpapakita ito ng kontradiksyon sa pagitan ng dalawa? Hindi. Okay, sagot. Hindi po contradiction yan, no, mga kapatid.
Pag sinabing faith alone, naniniwala po tayo dyan sa faith alone pero kailangan nating linawin yan, faith alone. Pag sinabing faith, hindi pwedeng walang gawa yan. No? Walang faith, hindi pwedeng mag-exist. Hindi tunay na faith ang faith kung walang gawa. No? Pag sinabing faith alone, compact na yan, merong works talaga yan, mga kapatid. Okay. Sige po. Sunod po na tanong. Kung ang kaligtasan ay isang regalo galing sa Diyos, tulad ng nasa sinasabi sa Efeso 2:8-9, paano po ipapaliwanag na may papel ang pagsusumikap ng tao sa pagkuha ng kaligtasan? Hindi ba ito ay nag-uudyok na ang kaligtasan ay hindi na purong biyaya, kundi isang gantimpala na nakuha sa magitan ng mga gawa na taliwas sa prinsipyo ng biyaya? Pakiulit nga po yung tanong, medyo mahaba eh. Pwede paki-concise? Okay, sige po. So ito po, ulitin ko na lang. Medyo mahaba po kasi. Para mas maganda kasi po, no? Kung ang kaligtasan po ay regalo, na sinasabi po ng Efeso, paano po ipapaliwanag na may papel ang pagsusumikap ng tao sa pagkuha ng kaligtasan? Okay, nagets ko na. Okay. Kung ang kaligtasan ay regalo, so mga kapatid, namatay ang ating Panginoong Hesus sa Kalbaryo, hindi namudmud ng justification, na lahat na lang, ginustify na lahat ng tao. Ito nga ay regalo eh. Kung yung regalo hindi mo tatanggapin, hindi mo makukuha, parang ayuda lang yan eh. No, nung COVID, may ayuda. Paano kung hindi ka pumunta sa barangay, hindi mo kinuha yung pera mo? Paano mo makukuha? Hindi ka nagpa-register. Okay. So, ano ang, kasi sinasabi niyo po kanina, sabi niyo, divine help plus human effort equals salvation. So, ano po, may dagdag ba yung human effort doon sa kaligtasan? Linawin po natin, yung kaligtasan na sinutukoy mo, yung justifying power of the blood of Christ. Wala tayong idadagdag doon sa dugo ni Kristo, kumpleto yun. Kumpleto yung pagkapatay ng ating Panginoong Hesus. Ang kailangan nating gawin ay tanggapin yun. No? Hindi pwedeng si Kristo ang tatanggap sa sarili niya. Mga kapatid, tayong makasalanan, ang kailangan mag-repent, tigilan ng ating mga kasalanan at tanggapin si Kristo. Hindi natin pwedeng ipaubaya sa Panginoon pagtanggap sa sarili niya. Okay. Sige. Okay. Sige po, sunod na tanong po. Pwede mo pa i-define yung salvation? Kasi, ang sabi kasi, equals salvation. So, sa iyong pagkaintindi, ano po yung definition mo ng salvation? Meron po tayo sa Seventh-day Adventist natin na pangunawa sa ating doktrina. Meron tayong 3 phases of salvation, no? Ito yung justification, sanctification, at glorification. Kung hindi natin nauunawaan yung sanctuary service, hindi talaga natin maintindihan yan. Kasi doon sa sanctuary service, bago pumasok yung makasalanan doon, talagang nanginginig na sa takot yun. No? Talagang nagsisisi na yun sa kasing makasalanan. Moderator? At may kailangan gawin yung makasalanan pagpasok niya doon sa sanctuary. Bro, negative, tumatawag ka? Opo, kasi medyo, ang tanong ko lang po ay define niya po yung salvation. Medyo pumunta po kami sa sanctuary. Tama naman po yung una. So, sinagot niya po yun. Okay, pero hindi na natin po kailangan ng dun sa kabila. Gusto ko lang po ng definition niya. Okay. So, Okay, counter. Nag-object ka doon sa pagpapaliwanag, no? Definition. Bro, affirmative, counter-objection? Okay, counter. Hindi ko po kayang ipaliwanag ang salvation nang hindi konekta yung sanctuary service dahil sa aming Seventh-day Adventist Church. Konektado yung sanctuary service sa aming salvation doctrine, sa aming soteriology, no mga kapatid. Okay, so naiintindihan ko. Ganito, doon naman sa definition, meron naman siyang binigay. However, meron siyang na banggit patungkol sa yung sa pinapaliwanag niya nga at tinatanggap ko yan as a valid answer naman. Bro Leonard, 20 seconds ulit bro dahil naputol ka doon. Sige Okay. po, tuloy. Proceed ka. Okay. Kailangan natin maintindihan yung sanctuary service kasi nga sa ating mga Seventh-day Adventists, maraming hindi nakakaintindi doon sa sanctuary service. Paano natin? Kaya nga ngayon, nagkakalituhan, hindi maintindihan ang salvation. No? Doon sa sanctuary service, bago pumasok, yung makasalanan doon, nanginginig na yun sa takot. Dala niya yung kanyang handog, yung kanyang tupa, no? Pagkapasok niya doon, ang kailangan niya gawin, may gagawin yun, magko-confess ng kasalanan. No? Ilalagay niya yung kamay niya doon sa tupa at papatayin niya mismo, siya mismo Okay po. papatay. Okay po. So, okay po, no? So, kung papansinin niyo po yung kanina, divine effort plus
ang question ko po na lang ito, ganito. Sabi niyo po, ang kaligtasan ay gawa na, mismo ang Diyos ang gumawa. Tama po? So ngayon ang question ko po, kung ang salvation po ay gawa mismo ng Diyos, bakit po may human effort? Ano po ba ito? Ang tanong ko po ay, ano ang character, nature ng human effort? Ito ba ay dagdag, ingredients, or consequence? Okay, 10 seconds, no? Yung salvation, mga kapatid, na tinutukoy niya ay yung atoning sacrifice ng ating Panginoon, no? Yun ay sacrifice yun, Next hindi yung question. 10 seconds. Ayun pa rin po yung tanong ko. Sige. Sasagutin Okay. na lang po. Yung kasi, mga kapatid, yung ginawa ni Kristo sa cross, hindi siya namudmod ng justification. Hindi pa tapos, dahil napako si Kristo sa cross, hindi natapos ang salvation doon. Sacrifice yun para ma-save ang mga tao kung tatanggap sila doon sa sacrifice na yun. Kaya nga doon sa sanctuary service, kung hindi magdadala ng tupa yung makasalanan, paano siya maliligtas? Okay po. So, ngayon ang tanong ko po, sa experience of salvation, kasi yun ang tinatalakay mo eh. Sa experience of salvation, ano ang bahagi ng tao? Okay, magandang tanong. Ano ang bahagi ng tao? Napakalaki ng bahagi ng tao, mga kapatid. Kailangan nating magsisi, tigilan lahat ng ating mga ginagawang kasalanan, i-confess, no? Ikumpisan lahat ng ating mga ginagawang kasalanan at tanggapin si Kristo. Doon tayo maliligtas. Doon tayo ma-justify. Pagka namatay ka, pagkatapos mong gawin yon, ligtas ka, papasok ka sa langit. Ang problema, pagkatapos mong ma-justify, gumawa ka na naman ng kasalanan, di nawala yung kaligtasan mo. Okay. Sige po. Okay. So, okay. Sunod ko pong tanong po ay, kung ang bahagi ng tao doon sa experience of salvation is, yun yung mga sinabi mo, yun po ba ay contribution doon sa pagkaligtas? Contribution yun dun sa process of salvation, pero hindi yun contribution dun sa dugo ni Kristo, dun sa sacrifice ni Kristo na nabuo sa Kalbaryo, dun sa pagkamatay ni Kristo. Hindi yun contribution dun sa pagkamatay ni Kristo, pero contribution yun, part yun na ginawa mo sa process of salvation, kasi yung salvation ay process, no? Pero yung sacrifice sa cross, si Kristo lang yun. Hindi tayo pwedeng makialam dun sa dugo ni Kristo. Okay po. So, may contribution. Okay. Sige po. So, ito po bang contribution na ito ay may makakaapekto doon sa atonement? Yes! Makaka-apekto yun. Kasi nga, paano ka Time. ma-aton kung hindi mo, kung hindi ka 7 minutes na. magpapa-aton? Paano ka ma-aton kung hindi ka magpapa-aton? Time na. Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. Siyempre, dako tayo sa kanyang presentation at habang naghahanda siya, shoutout muna sa ating nasa live, siyempre. Shoutout dito kay Robin, patay, contribution daw. Shoutout din kay Zasap Martinez, yung salvation given by God, not by human, pero ang salvation must be worked out. Salvation is free for those who want salvation. At shoutout din kay Heartfelt, parehas pala to SDA. Shoutout din kay Pastor Ryan Martinez, naku po, may nagkakalat na naman. Shoutout din kay Emmy Alfonso, mga osas magbibintang tamad or di need gumawa ng mabuti. Shoutout din kay Jimuel Bungalos, kay Emmy Alfonso. Next time bro Eric, klarado naman ang topic na yung para sa yung listener na nangangapa sa pinag-usapan niyo. Example nitong topic o kalinaw. Ayan. At ayan, nakikita ko na. Mapo-full screen ba yan, bro? Okay na po ba yan? Okay. Ikat ko na lang. Wait lang, ha? Ganyan po. Okay, wait lang. I-fix ko na lang yung okay. Ito. Tapos ito.
Okay bro, 10 minutes bro. Your time Okay. start. Okay po. So magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. So una po, no, i-clarify natin yung aming pong pinag-uusapan. Yung background po nito ay nag-usap kami kung ano ang stand ko at kung ano ang stand niya. So sabi ko, kung ang kaligtasan, kung ang gawa ng tao ay resulta ay ng kaligtasan, akala ko pumayag siya. Sabi kasi inisip ko baka term lang ang pinagkaiba namin. So talagang ang sinasabi niya, may bahagi po talaga po ang gawa ang gawa ng tao, yung pag-accept at saka yung pong ano man pong mamaya, yung pong yung sa sanctification. So ngayon po, kung papansinin po natin, doon po sa pinag-uusapan po namin, ito po ang buong topic po talaga, no? Babanggitin ko po. Divine help plus human effort equals salvation, naturo ng Biblia. Ayun po, no? Naturo ng Biblia na pinaniniwala ng Seventh-day Adventist gamit ang iba't ibang mga referensya. Ano po? So ngayon po, no? Una, kung papansinin niyo po, sa mathematics formula pa lang, kung papansinin po ninyo, sabi, malinaw din po yun sa kanya pong presentation na ang pag walang human effort, walang kaligtasan. Okay po? So, pero po, kung mamaya, kung titingnan po natin, una po, no, i-define ko na po kagad po dito. Ang Diyos, agree naman po siya dito, ang Diyos ang tagapagligtas at siya ang gumagawa ng kaligtasan. Kasi po, tayo ang may kailangan ng kaligtasan. Tayo po ang tumatanggap nung ginagawa niyang kaligtasan. Mamaya po, makikita po natin na ang gawa ng tao ay meron pong relasyon sa kaligtasan, pero linawin po natin na ito po ay hindi po contribution. Okay po, no? So dito po muna ako dediretso. So sa human nature po muna po ako, no? Sa human nature. The sinner cannot be convinced of his guilt unless he understands what constitutes sins. Okay po, sabi po yan ng Faith and Works. So kung papansinin po ninyo, ang tao po kasi, because the carnal mind is enmity laban sa Diyos, at hindi kayang magpasakop sa Diyos, at ayaw niya po mismo. Roma 8:7. Whatsoever is born of flesh is flesh. It's deceitful above all things and desperately wicked. So we are sinful by nature. So kung papansinin po ninyo, ito po ay talaga pong makasalanan po tayo. So by that, kung papansinin po ninyo, tatlo po ang problema ng tao. Una, penalty. Pangalawa, power ng kasalanan. Penalty of sin, power of sin, and then presence of sin. Dito po sa tatlong ito, siya po ang nangangailangan ng kaligtasan. At ang Diyos mismo po ang gumawa po nito. Pansinin po ninyo. Didiretso na po ako dito. Okay po. Sa Old Testament po, ang Diyos po ang nagliligtas. Ayan po. Do not trust in noble men, in mortal man, in whom there is no salvation. Sunod po. Do not bring your servant into judgment, for no one living is righteous before you. Sabi po ng Ecclesiastes, there is not a righteous man on earth who does what is right and never sins. The fact is that in our flesh, there is no good thing. So wala po talaga pong mabuti. Ayan po, a godless person cannot come before His presence. Kasi ayaw magpasakop, enmity. So, kung ang tao po ay hindi kaya niyang iligtas ang kanyang sarili, sa lumang tipan, malinaw po na... Bro, hindi nagmo-move yung hindi. Ano mo, bro? Okay. Sige. Ganito na lang. Ganyan na lang po. Yan. Okay. Sige. Sige po. Shit, bro. Thank you. So yun po, ano? So, kanina sinabi niya, yung atonement, yung gawa ni Kristo. Actually po, ang gawa ni Kristo, kung papansinin, hindi lang sa krus, kundi sa sanctuaryo. Yan po ang paniniwala ng mga Seventh-day Adventists. So,
Kung papansinin po ninyo, sa Old Testament, ang Diyos po ang tagapagligtas. Ang tao po ang nagre-receive lang nung benefit ng kaligtasan. Okay po, hindi po yun nagko-contribute yung kanyang pagtanggap. So, ito po, no? Ayan po, that salvation for Israel would come out when the Lord restores His people. Language po yan ng salvation. Pangalawa po, ito po, no? The salvation, ito po malinaw sa Psalms 37 verse 39. The salvation of the righteous comes from the Lord. Ayan po, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit. O, ito po, no? Papansinin niyo po, ang sabi niya raw po, human effort daw po ay kailangan sa kaligtasan. Conditional, pero as contribution, hindi pwede po yun. Kasi imagine niyo po, actually, tinan mo, yung pagkakaroon ng willingness, galing din po sa Diyos. Yung salita pong grant, bigay ng Diyos. Kasi nga po, by nature, kalaban tayo ng Diyos, ayaw natin sa Diyos. Biyaya po ng Diyos na kung saan, halimbawa po, ang isang tao, nakikinig sa salita ng Diyos at tatanggapin po niya. Pansinin niyo po, 62 verse 1, salvation comes from the Lord. Yan po. May salvation, sabi ni David. My salvation comes from Him. Ayan po, in-honor po niya na wala pong divine aid plus human effort equals salvation. Diretso po. Diyos ang nagbigay, sa Diyos nang galing. Okay po, no? So, ito pa po. So, sa Old Testament, malinaw po yun na ang kaligtasan po ay galing sa Diyos. Ngayon po, His own arm brought salvation. Isaiah 59 verse 16. Mismo inako ng Diyos, 63 verse 5, my own arm brought salvation. Salvation, Psalms 3 verse 8, salvation belongs to the Lord. Galing po mismo sa Diyos. Ngayon po, ang part po natin, sa New Testament, punta po tayo sa New Testament. Tingnan nyo nga po, pati nga po yung yung pong sanctification, I long for your salvation. Tapos, dahil siya ay naglulong ng salvation, pansinin niyo po, your law is my delight. Yung obedience ay always result. Po. Sige po. Eto po, sa New Testament po tayo pupunta. Sa Luke chapter 1, verse 69 onwards, Diyos po ang nagliligtas. Salvation from our enemies, verse 71. So, yan po, sabi ng propeta na humawak sa Panginoong Hesus nung siya po ay nasa templo, for my eyes have seen your salvation. Wala po diyang bahagi ng tao. Si Jesus po mismo sinasabi, today salvation has come, dumating sa tao. Kay sa tax collector. So pansinin niyo po, sunod. And there is no salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among mankind by which we must be saved. So talaga pong ang kaligtasan po, ang basis, ang pinag-uusapan po, ang dinidiin ko po ay basis po, ano? Wala po akong against doon po sa human effort or sa response ng tao. Okay po? Pero against po tayo doon po sa contribution na sinasabi po niya. Sabi po dito, this salvation has been sent to the Gentiles, they will also listen. So yun po. So ngayon po, kung ang pag-uusapan po natin po ay yung pong halimbawa, yung repentance, lahat po yun ay regalo galing po sa Diyos. Sabi po ng James mismo, chapter 1, mababasa niya rin po naman yan, sabi po dun sa James, every gift comes from heaven. So lahat po ng natatanggap ng tao, kahit nga po yung gawa niya, bigay ng Diyos. Hindi niya nga po yung kanya eh. Kahit na po sabihin po natin na ginawa ng tao po yun, sa perspective ng Biblia, mamaya po sa Revelation, gawa po yun ng tao. Ayan po, God desired to teach them that from His own love comes the gift which reconciles them to Himself. Ganito po, no? Sa konsepto po ng gift, para mas maintindihan po natin, yung gift po, halimbawa, may anak na ako,
ako ang bumili ng gift, ako ang gumastos. Doon sa gift na yon, ako ang nag-wrap, binalot ko, binigay ko sa anak ko. Yung pagtanggap po niya, walang apekto or contribution doon sa gift na binigay ko. Tapos na siya, binigay ko na siya yung laruan, nakabalot na siya. Yung pagtanggap niya doon sa regalo na yon, wala pong anumang contribution. Yung pong kanya pong pagtanggap. Yung kanyang pagtanggap ay isa lamang pong response doon sa nagawa ko na. Ayan po, the Father which hath sent will draw him. Okay, sige. Sige Okay, po. so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentasyon ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Leonard, 7 minutes bro. Your time start. Bro, saglit. Ano muna, pakitanggal yung Pa-off nga yung share screen. Okay. Wait lang po Okay, wait lang po. Teka lang. Yan. Okay. Sige. Proceed bro. Okay, ang unang tanong ko, magpa-preference muna ako kasi sabi niya kanina, ito kasi, yung human effort contributes to the process. Hindi ko sinabing may contribution tayo dun sa atoning sacrifice. Yung process of salvation, yung sinasabi ko, yung contribution sa human effort. Human effort contributes to the process, okay? Process of salvation. Not as a payment for sin. Hindi dun sa dugo na ginawa ni Kristo, no? Yung pagkamatay ni Pwede po sumagot? wala tayong contribution doon. Kaya nang tanong ko, may contribution ka bang human effort, no? Na kailangan gawin o kailangan ibigay sa process of salvation para makapasok ka sa langit? May kailangan ka bang contribution na human effort na gagawin para makapasok ka sa langit? Okay po. Sige po. Meron po, pero hindi meritorious. Walang contribution doon po sa kaligtasan. Okay. Sabi mo, meron. Okay? Opo, meron. Kailangan contribution na human effort pero hindi meritorious. Hindi rin po contribution. Tapo na. Dito muna tayo sa tanong straight ha. At Okay po. tapos isasagutin naman ni Brother Francis. Okay, ulitin ko. Buhuin mo Brother Leonard. Sige. Ito yung tanong ko. Time Yung contribution na tinutukoy ko ay dun sa process of salvation. Ngayon, yun yung human effort, okay? Yun yung kailangan nating gawin, yung human effort. Yun yung as a contribution to the process. Kasi process to process of salvation. Ngayon, ang tanong ko, may kailangan ka bang contribution na gawin itong human effort na as a contribution to the process of salvation para makapasok ka sa langit? Okay po. Teka lang po, ano? So, ang pinag-uusapan po namin, hindi naman po kasi process. Okay, objection, brother. Categorical. Okay. sige. So, bro, Francis, yung unang lalabas sa yung bibig bro kung yung gustong hanapin ni Brother Leonard kung meron ba or wala. So, magka-counter object ka muna ba bro or ready ka nang sumagot o mamili? Okay, sige. Sagutin po natin ang diretso. Okay. Pero, pwede po ba magpaliwanag? Siyempre, Or wala? 20 seconds bro, lagi. Okay. Banggitin mo lang na anong sagot mo muna bro, meron or wala? Meron as a response. 20 seconds. Meron as a response, syempre. As a response. Paliwanag bro, 20 seconds. Okay. So, kung papansinin po natin, hindi po 'yun ay plus human effort. 'Yun po ay response doon sa ginagawa ng Diyos na kaligtasan. Sige po. Okay. Amen. So may contribution ka na human effort sa process of salvation. Tama. As a response. Tama As yun. a response. As a response. Tama. Meron ka talagang contribution as human effort para sa process ng salvation para makapasok ka sa langit. Hindi pwedeng wala. Ngayon, susunod na tanong. Sige. Kaya ka bang iligtas ni Jesus nang wala kang kahit anong gagawin? Kaya ka bang iligtas ni Jesus na kahit wala kang kahit anong gawin? Na makapasok ka sa langit, iligtas ka ni Jesus, papasok ka niya sa langit nang wala kang ginagawa. Okay po, medyo general po yung question niya, kahit categorical. Kasi may sagot po doon eh. Pwede ka mag 10 seconds. Okay, sige po.
Okay, sige po. Yung meron pong walang gagawin kasi halimbawa, kung papansinin niyo po, no, doon po sa cross, tumanggap po siya. Pero yun as a response doon po sa kaligtasan. So hindi mo kino-consider yung pagtanggap as gawa. Hindi mo kino-consider as human effort, a mental human effort yung gawa. Yung alin po? Hindi mo kino-consider na human mental effort, okay? Yung gawa o yung pagtanggap. Sorry, yung pagtanggap. Yung accepting Jesus, hindi mo kino-consider na human effort 'yon. Hindi ba daw As yun? mental human effort. Human effort as a response. So, edi may kailangan kang ang gawin na human effort bago ka ipasok ni Kristo sa langit. Pakiulit po. Time stop. Dahil sa sagot mo, so meron ka nga talagang kailangan human effort na contribution bago ka ipasok ni Jesus sa langit. As a teka lang po, ano? Kasi doon po tayo sa contribution kasi medyo Yes or no yung categorical. Sige. Okay. So ganito na lang para malinaw. Naka-time stop muna to. Brother Leonard, pa-ulit bro, tapos ilagay mo yung yes or no bro. Okay, sabi mo, umamin ka na yung pagtanggap kay Kristo ay human effort na kailangan nating gawin, no? Umamin ka, human effort yung pagtanggap kay Kristo. Ngayon, sabi ko, so umaamin ka na kailangan mong mag-contribute ng human effort mo bago ka ipasok ni Kristo sa langit, doon sa process ng salvation. Si Kristo, ginawa niya yung pagkamatay niya sa cross as sacrifice for the payment of sin, okay? Pero ikaw, kailangan mong mag-contribute ng human effort as to the process of salvation bago ka ipasok ni Kristo sa langit. Yes and no. Yes and no po ako. Yung sagot ko, yes and no. Paliwanag. Okay po. So, kung papansinin po ninyo, kailangan po kasi ang pagtanggap. Ano po? Pero, inuulit ko po. Sa pag-uusap po namin, yung kaligtasan, gawa na. Agree naman po siya doon. Pero, yun nga po, dahil po ito ay kailangan po ma-experience ng tao, tatanggapin po ng tao. Hindi naman po siya maliligtas. Pero, again po, hindi po ito contribution doon sa kaligtasan. Hindi naman po yun contribution ng tao sa process ng kaligtasan. Kasi, again, ang Diyos ang nagliligtas. Hindi naman po tao. Yung process of salvation na pinag-uusapan natin, nagtatapos ba yun sa pagkapako ni Kristo sa krus? Na pagbayad niya sa kasalanan ng tao, dun sa pagkamatay niya sa krus, yun lang? Ulit po. Kasi sabi mo, walang contribution ng human effort ng tao doon sa process of salvation. Kaya nga ang tanong ko, sa process of salvation na pinag-uusapan natin, nagtatapos ba doon sa pagkapako ni krus ang salvation o yung process of salvation na napako si Kristo sa krus, tapos na yung process of salvation? Yun na yun? Wala na contribution ng tao na kailangan gawin? Okay. Ulitin ko po ulit, ano? Actually, tapos na ang kaligtasan sa krus. Kung pag-uusapan ay kaligtasan. Kasi yun nga, actually, lahat ng natatanggap ng tao, justification, sanctification, glorification, effect yun nung kanyang ginawa sa krus. Yun ang once and for all, sabi ng Hebreo. Okay, sinasabi mo, natapos na yung kaligtasan ng tao doon sa pagkapako ni Kristo sa krus. So, nung naipako si Kristo sa krus, na-justify na lahat ng tao sa buong mundo? Kasi sabi mo, tapos na eh. Tapos na yung kaligtasan. Opo, teka lang po Ang sinasabi ko po, yung kaligtasan niya po ay tapos na. Ngayon, kanina sinabi ko na nga response lang po, yung pong pagtanggap, response lang. Ngayon, ang tanong ko nga po, ang sagot ko nga po, hindi yun contribution doon sa kaligtasan. Walang contribution doon. Kasi gawa na nga po Pag sinabing tapos na, may kailangan ka pang gawin? Pag tapos na? Tapos na nga ba't may kailangan ka pang gawin? Pag tapos na yung salvation, ibig sabihin, lahat ng tao sa buong mundo maliligtas na. Kasi nga, tapos na ang salvation. No? Tapos na yung process of salvation. Nung naipako si Kristo sa krus, sabi mo, tapos na ang salvation. Paano naging matapos ang salvation kung may gagawin pa yung tao? Ulitin ko po ulit. Ang kaligtasan, tapos na. Kaya nga. Oo.
Ngayon, kung ano man ang ginagawa ng tao, yun ay hindi contribution. Yun ay response kasi kailangan niya nga po tanggapin. Ngayon, kung ang tinutukoy niyo po ay ang pagkaligtas ng tao, So, next question. So, Sige. naniniwala ka nung naipako si Kristo sa krus ay ginastify niya lahat ng tao? hindi, syempre. Okay. Kaya nga hindi pa tapos. Kasi sinasabi mo tapos na yung salvation eh. Nung Kaya nga, naipako si Kristo sa krus ay tapos na ang salvation. Paano magiging tapos na yung salvation kung hindi pa na-justify ang tao, lahat ng tao sa buong mundo? Hindi yan ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko nga, ang in-establish ko nga, isa lang nga, ang kaligtasan ay kapagawa ng Diyos. Tapos na yung sacrifice. Bro, sumasagot pa siya bro. 20 seconds Okay, bro. okay po. Brother Francis, 20 seconds ulit bro. Ulitin ko po ulit, ang kaligtasan po ay gawa ng Diyos. Tinatanggap niya rin naman po yun. Ngayon, ang gawa ng tao ay tanggapin po yun. Ngayon, ito po ba'y contribution? Hindi nga po contribution ito. Nung pagtanggap mo kay Kristo, wala kang na-contribute doon sa kaligtasan, sa proseso ng kaligtasan. Ano 7 minutes ang time. 7 natapos minutes sa time. cross? 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first part ng ating debate. At syempre, dako tayo sa ating rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. At shoutout dito kay, basa tayo ng ilang comment, kay Emmy Alfonso. Tama naman si Bro Francis. Paano lahat maliligtas? Wala. Teka ha. Tama si Bro Francis, paano lahat maliligtas kung di nagre-respond sa kaligtasan? At shoutout din kay Eric Villanueva, nalilito ang negative sa tanong, kulang pa sa talas na tikas ng aral. Ako ang haharap kay Pastor Leonard kung kakasalang siya para sana bigyan ko ito ng tunay na laban. Shoutout din kay Jeff T. Orieta. Whosoever will lang naman, kung sino lang ang sasampalataya, yun lang ang maja-justify, maliligtas. At shoutout din kay Zasaf Martinez, Revelation 20:12, sabi niya. At dito si Emmy Alfonso, parang ganyan yung stand ni Bro Dudes kanina sa debate. Shoutout din kay Zasaf. Actually, ang tama dito si affirmative pero gwapo si negative. Shoutout din kay Ron Ben, patay na, contribution daw. Go Bro Francis, sabi niya. At then kay okay. Tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Royal paghunasan, very simple and sabi niya, explanation ni Francis sa part ng Panginoon. Tapos na ang kaligtasan, all we have to is to accept itong proseso ng sanctification. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal. At set ko lang yung ano ulit ha, bro. Ganyang presentation natin dito. Okay. So mga kapatid, sa mga bagong pasok dyan, ang topic natin ay divine help, human effort equals salvation mga kapatid. At okay. So 10 minutes presentation ng rebuttal. Your time start now, Brother Leonard. So, doon po sa mga sagot ni Brother Francis, mga kapatid, kinukonsider ko na tapos na itong debate na ito dahil umamin na siya na kailangan ng human effort kasi dapat negative siya eh. Pero umamin siya na kailangan ng human effort bago makapasok ang tao sa langit. So, panalo na ako dito sa debating ito dahil umamin na nga siya, no, mga kapatid. Hindi pwedeng walang human effort na gawin ng tao na ibabato na lang siya sa loob ng papasok sa langit ng Diyos na wala siyang ginagawa. So meron talagang kailangan gawin mga kapatid. Divine help, no? Ito yung Holy Spirit, ito yung ating Panginoon. Kailangan tayong makipag-cooperate sa Kanya at pagka makikipag-cooperate tayo sa Kanya, kailangan natin ng human effort at hindi tayo pwedeng maligtas. Tayo magkaroon ng salvation kung wala tayong Ay, sorry.
human effort. So mga kapatid, ang sabi nga dito, no, sa Seventh-day Adventist belief, kinukonsider po ito ng lahat ng Seventh-day Adventist na ginagalang itong libro na ito, Seventh-day Adventist belief. Ang sabi dito mga kapatid, no, Jesus was able to overcome sin because he relied completely upon the Father, no? Upon the Father. Kasi sabi dito, Christ also faced a powerful temptation never known to humans. The temptation to use His divine power on His own behalf. So hindi pala ginamit ng ating Panginoong Hesus yung kanyang pagka-Diyos o yung divine na power niya, yung kapangyarihan niya na bilang Diyos sa pag-reject ng temptation ni Satanas. At ang sabi dito mga kapatid, Jesus was able to overcome sin because He relied completely upon the Father. Doon lang sa divine power ng Father niya, mga kapatid, sa ating God the Father. Divine power, ito na, divine power combined with humanity. Mga kapatid, ito yung human effort gained in behalf of man an infinite victory. Mga kapatid, Seventh-day Adventist belief po yan. Christ experience in victorious living is not His exclusive privilege. Hindi lang si Kristo ang nagkaroon ng divine power o hindi lang si Kristo ang pwedeng magpatulong sa Holy Spirit para panagumpayan ang lahat ng kasalanan at maligtas, mga kapatid. Para rin ito sa atin ngayon, 2025. Ang sabi dito, He exercised no power that humanity cannot exercise. No? Kung anong power na ginamit ni Kristo, at ito na nga yung divine power ng God the Father, no, mga kapatid. Ito nga yung hindi ito yung sarili niyang pagka-Diyos na nakapangyarihan. Kung ano daw, ang sabi nito, Jesus exercised no power that humanity cannot exercise. Tayo ngayon, 2025, we may also be filled with all the fullness of God. Through Christ's divine power, we can have access to all things that pertain to life and goodness para sa kaligtasan, mga kapatid. Kung paano na nagumpay ang ating Panginoon, ganon din tayo, mga kapatid, no? Kailangan nating madagumpay din. Sabi pa nga dito, Christ's comforting promise is one of victory. Kailangan natin managumpay, no? Hindi lang ang Panginoon dapat ang magtatrabaho, kailangan din natin magtrabaho. God works and man works, mga kapatid. To him who overcomes, ang sabi nga ng ating Panginoon. Paano kung yung mga tamad? Paano kung yung sinasabi nilang wala tayong kailangan human effort, wala tayong kailangan gawin para makapasok sa langit? Sabi nga dito, to him who overcomes, I will grant to sit with me. Ibig sabihin, papapasukin ko siya sa langit. Paano kung ayaw mo mag-overcome? Kasi nga ayaw mo ng human effort. Sabi mo wala kang kailangan gawin, sabi mo wala kang bahagi, no? Paano yung mga taong ganun, no? Di walang kaligtasan, mga kapatid. No, sabi pa nga dito sa Seventh-day Adventist belief, to be our example. Ito si Kristo, mga kapatid, no? To set the example as to how people ngayong 2025, how people should live. Christ must live a sinless life as a human being. As the second Adam, He dispelled the myth. Ito yung maling paniniwala that humans cannot obey God's law and have victory over sin. Mga kapatid, pinatunayan ng ating Panginoong Hesus na kayang panagumpayan ngayong 2025 ng lahat ng mga tao kung sila ay tatanggapin nila ang ating Panginoon, magpapatulong sila sa ating Panginoon, kayang panagumpayan ang kasalanan, mga kapatid. No, napaka-importante na alam po natin yan. Seventh-day Adventist belief po yan. At sinasabi sa atin na kung papaano na nagumpay ang ating Panginoong Hesus, ganun din dapat tayo managumpay sa kasalanan, mga kapatid. Ang ating Panginoong Hesus pinanagumpayan ng kasalanan, ganun din tayo dapat. Ang sabi diyan, no? Christ, as the second Adam, He dispelled the myth, yung maling paniniwala that humans cannot obey God's law and have victory over sin. Mali pala ito, paniniwala na ito na hindi natin kayang sundin ang mga kautusan ng Diyos, hindi natin kayang tumigil sa kasalanan. Seventh-day Adventist belief, mga kapatid, no? Basahin po natin, no? Minsan kasi kapag hindi tayo nagbabasa, talagang hindi natin nalalaman ang katotohanan, mga kapatid. Jesus demonstrated that it is possible for humanity. Mga kapatid, Seventh-day Adventist belief po ito, no? Na libro, basahin niyo po. Jesus demonstrated that it is possible for humanity ngayon, 2025, to be faithful to God's will. 10 Commandments, lahat ng kautusan ng Diyos. Where the first Adam fell, the second Adam gained the victory over sin and Satan
and became both our Savior and our perfect example. Mga kapatid, perfect example, no? Si Kristo ay pinanagumpayan lahat ng kanyang temptasyon na natanggap kay Satanas. Mga kapatid, nagtagumpay po siya. Ang sabi ng ating Seventh-day Adventist believe, kaya din nating gawin ito sa tulong ng Diyos, mga kapatid. Kaya rin nating sundin ang mga kautos ng Diyos. Kaya rin nating tigilan lahat ng ating mga ginagawang kasalanan sa tulong ng Diyos, mga kapatid, para tayo ay maligtas, mga kapatid. Hindi po tayo pwedeng mag-justify ng hindi, mga kapatid, nang hindi tinitigilan ang ating mga ginagawang kasalanan. Ang sabi pa nga dito, mga kapatid, Seventh-day Adventist believe, genuine faith in Jesus commits the remnant to follow His example. Mga kapatid, follow His example. He who says he abides in Him, John said, ought himself also to walk just as He walked. Kung papaano sinunod ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng mga kautusan ng Diyos, ganun din tayo ngayon 2025. Since Jesus kept His Father's commandments, His followers, tayong mga Seventh-day Adventists ngayon 2025, His followers too will obey God's commandments, mga kapatid. Ang sabi pa nga dito, particularly since they are the remnant, their actions must harmonize with their profession. Otherwise, kung hindi sila susunod sa mga kautusan ng Diyos, kung hindi nila titigilan ang kanilang mga kasalanan na ginagawa, otherwise, it is worthless, mga kapatid. Baliwala lahat. Wala kang kaligtasan kung hindi mo susundin ang mga kautusan ng Diyos. Sabi pa nga dito, Jesus said, not everyone says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Yun lamang mga masunurin sa mga kautusan ng Diyos, sila lamang ang magmamana ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Through the strength of Christ gives them. Ito nga yung divine help, mga kapatid. Through the strength Christ gives us, mga kapatid, give us. They obey God's requirements, including all the 10 commandments, mga kapatid. God's unchanging moral law. Mga kapatid, kailangan talaga ng divine help plus human effort, mga kapatid. Kailangan talaga yan, mga kapatid. Ang sabi pa nga dito, medyo bibilisan natin, wala tayong oras. So sabi pa nga dito, you must through faith, in Christ overcome sin. Kailangan natin ng pananampalataya. Siyempre, may gawang pananampalataya. Ang sabi pa nga dito, Jesus brings us divine help, okay? Divine help to aid our human efforts. Napakalinaw po ng sinasabi ng ating propeta. Ang propeta ng Seventh-day Adventist Church, mga kapatid. Naniniwala po yung Seventh-day Adventist Church na talagang propeta si Ellen G. White. Ang sabi ng ating propeta na ating pinaniniwalaan, Jesus brings us divine help to aid our human efforts. And ang problema, ang ibang Seventh-day Adventist, ayaw nilang mag-human effort. Gusto nila divine help lahat. Gusto nila Diyos lahat. Nasa Diyos ang awa, nasa Diyos din ang gawa. Parang sa exam. Gusto mong makapasa sa exam, tamad ka naman mag-aral. Mga kapatid, gusto nila Diyos ang mamagikin na lang niya yung result ng exam. Mali po yun, mga kapatid. Kung gusto mong makapasa sa exam, kailangan mong mag-review, pag-aralan yung kailangan mong pag-aralan, magsunog ka ng kilay sa tulong ng banal na spirito para makapasa ka sa exam. Ganon din, mga kapatid, Yung ating exam ngayon ay yung ating pagtigil sa lahat ng ating mga ginagawang kasalanan. Lahat ng temptasyon ni Satanas ngayon, kailangan nating i-reject yan, syempre sa tulong ng banal na spirito. Kung hindi mo gagawin yan, hindi ka maliligtas, mga kapatid, Kung hindi mo gagawin yan, Kung hindi ka mag-human effort, Kung hindi ka mag-human effort na tigilan lahat ng kasalanan, na tigilan lahat ng kalokohan na ginagawa ng mga Seventh-day Adventists, na may mga Seventh-day Adventists kahit alam nilang bawal magtrabaho ng Sabado, ay talagang nagtatrabaho pa rin ng Sabado para kumita ng pera kasi ayaw daw nilang magutom. Takot silang magutom. Kahit labagin nila yung utos ng Diyos, basta wag daw silang magutom. Mali! Mga kapatid, hindi ka nga nagutom, hindi ka naman naligtas, dagat-dagatan nga po ka naman. Edi matindi, di ba? Wala ka rin kaligtasan talaga. Kailangan nating sumunod sa ating Panginoon. Sabi nga ng ating propeta, Jesus brings us, okay? Jesus brings us, sabi ng ating propeta, Jesus brings us divine help to aid our human efforts, mga kapatid. Okay. So, dyan nagtatapos, mga kapatid, ang
rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa another 7 minutes na second cross ng ating negative. Brother Francis, your time start. Okay. Question. Define mo, bro, yung contribution. Prophet, sorry, Brother Francis, sorry, Mr. Moderator. Pwede pong mag-break saglit, kahit mga 5 minutes lang, saglit lang. Okay mga kapatid, at break muna tayo ng 5 minutes. Shoutout muna sa ating nasa live kay Jeff T. John Orieta, yari ang mga SDA dito. Shoutout din kay Eric Villanueva. Tagal ko nang hinahamon itong si kapatid na Leonard pero mukhang natatakot sa atin. Kapag ito humarap, bibigyan ko ito ng magandang laban. Tara Kap, kung gusto mo ng matinding laban, ibibigay ko sa iyo. Gusto mo face to face pa tayo. Shoutout din kay Elmer Chavez, pastor ng Baptist. Special halo-halo ang aral ng mga SDA kaya naging kulto. Buti na lang nag-time out muna ko sa debate. Okay mga kapatid, dito din tayo sa ating shoutout kay Jeff T. John Orieta. Shoutout din dito kay Pastor Elmer. Moises is kultura actually tungkol sa kaligtasan ng tao. Hindi po yan individually o by person. Kaya mali po na may gagawin pa ang tao patungkol sa kaligtasan. Given na po yan sa tao in one body Christ only. At kay M. Alfonso, ano ba kayo mga SDA? Kayo nagkakagatan sa aral, di ba? Okay, game na. Nagbibigay kalituhan yan sa mga members ng SDA. Napaisip lang. Okay, so proceed tayo mga kapatid sa question and answer. Brother Francis. Question 7 po. minutes. Pa-define po nung contribution. Okay, sabi ko nga po kanina mga kapatid, no, ang pinag-uusapan po natin ay process of salvation. Hindi yung sacrifice ni Kristo sa cross, yung dugo ni Kristo sa cross. Wala tayong merit doon, wala tayong pakialam doon. Wala, kahit kailanman, hindi tayo umaangkin ng merit mga kapatid. Ang sinasabi kong contribution, itong human effort natin to the process of salvation. Hindi doon sa sacrifice ni Kristo sa cross. Hindi sinagot. Sabi ko po, pa-define ng contribution. Mga kapatid, yung contribution na hindi lang pera. Ito yung definition ko. Makinig ka. Ang contribution hindi lang laging pera, no? Hindi lang laging magbabayad ka, no? Ang contribution pwedeng yung human effort mo mismo kung wala kang pera, no? Kunwari mayroon kang bayanihan sa church. Oh, yung iba nagbabayad, yung mga mayaman. Paano yung walang pera? Di magtatrabaho na lang sila. Okay. Pwede rin yung contribution, pwede rin maging human effort. Okay, next question na po. Next question. Okay po. So ibig niyo pong sabihin kapag ka may contribution ka, mayroon ka dong idinadagdag sa process of salvation? Mali. 10 seconds. O, paliwanag. Okay, sige. Mga kapatid, walang dinadagdag pero may ginagawa, no? Kaya nga doon sa process eh. Mayroon kang kailangan gawin doon sa process. Sandali. Mayroon kang kailangan gawin doon sa process of salvation. Sabi niyo po kanina, sabi mo, ang contribution ay something na merong binibigay ka. Tapos sabi mo naman ngayon, wala ka namang... Makinig ka, kung nakikinig ka, sabi ko kanina, dalawang pwede ang definition ng contribution. Pwedeng pera at pwede ring sarili mo, ikaw mismo. So meron kang dinadagdag. Meron... Okay. Sorry. Sige po. Paliwanag. Sige. Pwedeng yung contribution mo ay yung mismong sarili mo. Sabi ko nga, doon sa bayanihan na analogy ko kanina, doon sa bayanihan, kung wala kang pera, yung mismong sarili mo, dalhin mo sa church, ikaw mismo magtrabaho. No? Kung may kailangan pinturahan, ikaw magpintura. Wala kang perang pambayad eh. Oh. So ibig sabihin po, mag-servisyo ka, church. So ibig pong sabihin, halimbawa, sabi mo nga yung sarili mo nga yung iyong inihahain bilang contribution sa process ng salvation po sinusundan ko po kayo. So ngayon po, ano ang kino-contribute ng iyong sarili doon po sa process of salvation? Doon sa justification, sanctification, glorification?
Ito yung sagot ng Bible. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, we have to offer ourselves as a living sacrifice. No? As a living sacrifice, holy and acceptable to God. No, talagang tinatawagan tayo ng Panginoon na i-contribute yung ating mga sarili as holy and acceptable sa Panginoon para maligtas. Okay. Ulitin ko po ulit yung tanong sa ibang paraan naman, ano. Sabi ko nga po, ano nga po yung okay, sige, ino-offer mo sarili mo. Ano ang contribution noon doon sa process ng salvation? Ano ang contribution? Abay, contribution mo, no? Tatanggapin mo yung sacrifice ni Kristo, doon sa process of salvation, hindi nagtatapos doon sa pagkapako ni Kristo sa krus. Pagkapako ni Kristo sa krus, binigyan ka ng chance, opportunity na maligtas. Paano kung hindi mo tatanggapin? Paano kung hindi ka magre-repent? Paano kung magpapatuloy kang gawin ang lahat ng kalokohan na ginagawa mo? Di wala kang kaligtasan. Kung sinasabi ko Teka lang naman po. yung pagtigil sa ating mga ginagawa. May contest po ako, sir. Sir. Okay po. Ang ano ko po is ano po yung kanyang, kasi sabi niya ang kanyang sarili as hain po doon, contribution daw po. So ano nga po yung kino-contribute sa process of salvation? Ano ang kino-contribute? Specific po yun po. Ano nga po? Ano? Wala po doon sa sinabi. Okay. So anong ang tanong dito yung anong klaseng contribution like Yun po. Kasi ang pinag-usapan natin sa ba yan? process. Yung Ano ang contribution? for example yung pagdinig or mga ganon. Okay. Yung hanap niya, bro. Ito nga yung sinasabi ko kanina, mga kapatid, no? Romans 12:1, no? I beseech you therefore, brethren, that the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice. Ito yung contribution natin. Present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Ito yung ibig sabihin nito, mga kapatid. Tigilan natin lahat ng ating mga ginagawang kasalanan. Mag-repent tayo, i-confess lahat ng mga kasalanan at tanggapin si Kristo. Yun ang sinasabi ko. Okay po. So, ngayon po, doon ulitin ko po ulit, sa contribution po nga po, kasi ang contribution may dagdag eh. Dagdag yun eh. Kung nagko-contribute ka nga eh. Part yun. Part. Maliban na lang kung yung contribution nyo o yung bayanihan nyo ay magbibigay kayo ng tig-100,000. O talagang payment yun. So, halimbawa po, sabi nyo nga po, yung sarili nyo nga po ay contribution. Dagdag ba yung sarili mo doon sa contribution, as a contribution? Dagdag ba yon sa process? Part yun ng process Okay, para mapinturahan ang simbahan. Kasi ang task ng analogy natin ay mapinturahan ng simbahan. Yung iba nag-hire, magbabayad. Okay, part. Paano kung gusto mo, ikaw mismo magpintura? O edi pwede. Okay. Pwede rin contribution yung sarili mo. So, yun nga yung sinasabi ng Romans 12:1. Okay. So, sa process of salvation, may part ka. Tama, sabi mo. Lahat, may part tayo. May part. Okay. Ngayon, yung part Justification, ba na yun ay nagko-contribute may part tayo doon? dyan. Okay. Sorry. May Okay, part tayo sa justification, may part tayo sa sanctification, meron tayong laging part, hindi pwedeng umasa na lang tayo sa Diyos. Parang si Okay. Juan Tamad. Okay. Na mahulog na lang yung bunga, no? Na wala na tayong gagawin, na maging tamad na lang tayo, ang lahat ng tamad hindi maliligtas, mga kapatid. Okay. Sinasabi ko sa inyo. So, Romans so may part. 12:1. Yung may part. So, sabi mo nga, may part nga. Ngayon po, ano ang part mo na nagko-contribute doon sa process of salvation? Halimbawa, doon tayo sa justification. Nagko-contribute kakasabi ko lang kanina, mga kapatid, kung nakikinig ka, ang kakasabi ko lang kanina, no? Ito yung sabi ko kanina. Romans 12:1. Justification po. Wait lang po. Sa justification. Mag-object kayo, bro, para hindi ko iniisip okay. na Sorry. babatiin ka habang nagsasalita yung Okay. Sorry. Brother Leonard, I think punta ka sa 20 seconds sa sagot mo, bro. Proceed, bro. Okay, ang sabi ko nga, Romans 12:1, ulitin ko. I beseech you therefore, ang sabi ng Bible, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Mga kapatid, no? Ito yung kailangan natin gawin. Bigay natin yung ating mga sarili sa Diyos, mga kapatid, para maligtas tayo. Okay. So, sunod po na tanong. Sa part doon muna tayo po sa process. Halimbawa, ihimay-himay natin doon sa may justification. Sa justification po muna ha.
justification kasi kanina hindi. Ano po ang part po ninyo doon na nagko-contribute sa process? Magpatulong sa Holy Spirit na tigilan lahat ng mga kasalanan, mag-repent ka, mag-confess ka, tanggapin mo si Kristo. Ito yung Time, sinasabi 7 na minutes. mag-total surrender ka sa 7 Diyos. minutes time. Ibigay mo yung sarili Time na, mong bro. Time na, bro. buong sa Diyos. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. Dako tayo sa kanyang rebuttal din. Pero bago yan, shoutout sa ating nasa live kay Elmer Chavez. On the cross, sinabi ni Kristo, it is finished. Sabi ng SDA, not yet finished. You have to work para may maidagdag kang gawa sa ginagawa ni Kristo sa cross para maligtas ka. Kakultuhan talaga. Shoutout din kay Pastor Ryan Martinez. Sariling doktrina ni Leonard yan, hindi naman view ng SDA yan. Legalista talaga pag contribution mo sa human effort sa salvation. Shoutout din kay Jonel Mercado. Confused talaga si LGT. Shoutout din kay Jeff T. John Orieta. You nailed it, bro, Leonard. At shoutout din kay Roel Paghunasan. Walang dinadagdag pero may ginagawa. Very confusing. At okay, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Rebuttal ito ng ating negative. Brother Francis, proceed ka bro, 10 minutes. Kaya lang po. Okay. Sige po. May presentation. Wait lang po. Pwede po pa-stop ng ano? Oo, wala pa. Okay, wait lang po Sige po, ready. Okay, proceed ka bro. Okay. So yun po babasahin ko lang po ito pong Selected Messages Volume 3 page 199. Our acceptance with God is sure only through His beloved Son, and good works are but the result of the working of His sin-pardoning love. They are no credit. Ito pong salita pong credit ay may contribution, may part. Yun pong sinasabi po dito. They are no credit to us, and we have nothing accorded to us for our good works, by which we may claim a part in the salvation of our souls. So, ibig sabihin po, ulitin ko po ulit kanina, kaya nga po nilinaw ko, yung pong contribution, yung part, ay talaga pong may idinadagdag ka nga po doon sa process of salvation na yun ang sinasabi po niya. Sa akin po, inamin ko naman po kanina na meron niya pong part, pero nilinaw ko na ito ay response. Pero ito po ay walang credit, wala pong contribution, wala pong part. Kasi po, malinaw po dito, salvation is God's free gift to the believer, given to him for Christ's sake alone. The troubled soul may find peace through faith in Christ, and his peace will be in proportion to his faith and trust. He cannot present his good works as a plea for the salvation of his soul. So malinaw po dito po. Dito pa nga lang po, tapos na nga po eh. Sabi niya nga po, inaamin ko. Opo, inaamin ko nga po na meron pong pagtanggap sa part ng tao. Kasi nga po, ang regalo tapos na, ibibigay sa tao, tinanggap ng tao. Pero, ang tanong po, ito po ba po ay part na contributory? Hindi po ito contributory. Ito po ay response. Kasi po, ang kaligtasan po ay may condition. Ano pong condition? Tanggapin. Ito po bang tanggapin ay contributory? Hindi po. Wala po tayo pong idinadagdag, ikino-contribute doon po sa kaligtasan. Wala po. Tapos na nga po tapos na. Ginawa ko na, binalot ko na, tinanggap mo lang. Ngayon po, punta po tayo doon po sa may doon po tayo po sa faith. Teka lang po Mag-i-stop po muna ako ng sharing. Okay, ito po. Pansinin niyo po. True faith. These are pages 175. True faith. Nakikita po? Sorry. Nakikita po? Okay. Through faith, we receive the grace of God. But faith is not our Savior. It earns
Yung earns po dito po ay it contributes, it has a part, yun po ang term po dito, it earns, it contributes nothing. Wala po itong dinadagdag, wala po ito pong binibigay. It is the hand. Ito po yung definition ni Ellen White. Yung faith daw po ay kamay na kung saan ating inaabot kay Kristo. At yung kanya pong merito ay atin pong ina-appropriate sa ating pong, na ito pong merito na ito ang remedy sa ating pong mga kasalanan. God reaches for the hand of faith in us to direct it to lay fast hold upon the divinity of Christ that we may attain the perfection of character. O, ibang topic naman po ito. Pero ang point po is, kahit sa Ellen White, ang human effort na halimbawa po yung pagsampalataya, ito po ay response lamang. Pero hindi ito contributory sa process na sinasabi po. Pangalawa, halimbawa po, doon po sa sanctification, naligtas ka na. Yung pong good works, ito po ay reflect, yung isa po kanina, response, sa justification, response, ito pong good works ay reflection. Hihiramin ko lang po, Pastor Ryan, yung pong inyo pong term na relational. Ang bahagi ng mabuting gawa sa kaligtasan ay ito po'y para ipakita yung pong, papalitan ko po, reflection. Nire-reflect lamang po nito yung pong kung ano ang nangyayari sa kaligtasan ng tao. Yung pagtanggap po niya ay individual po kasi, private. So, hindi po yung nakikita ng sinumang tao. Paano nakikita ng ibang tao yung pong kanya pong experience of salvation, yung kanyang justification? Yun po ay sa mabubuting gawa na nasa sanctification. So, ito po ay reflection. Ito pong reflection na ito ay hindi po contributory sa process. Hindi po, walang contribution. Kasi nga po, kahit nga po ang mabuting gawa ay bigay. Mababasa po yan sa Revelation chapter 19. Bigay po ito ng Diyos sa tao. Kaya nga po halimbawa, yung fruit of the Holy Spirit, hindi po fruit ng tao. Ang repentance, nagre-repent ka, ini-exercise mo lang ang repentance na gift ng Diyos. Pansinin niyo po, manuscript, repentance is one of the first fruits of saving grace. Hindi po human effort. Repentance as well as forgiveness is the gift of God through Christ. It is through the influence of the Holy Spirit that we are convicted of sin and feel our need of pardon. None but the contrite are forgiven. But it is the grace of God that makes the heart penitent. Hindi po yun. Kung bakit po tayo nagsisisi, hindi dahil sa tayo po ay nagkusa na human effort. Sinasabi niya nga po, yun nga po ay aided. Pero again po, ito po ay hindi contributory. Ito po ay response. Okay po? So kung papansinin po ninyo, ulitin ko po ulit yung sinasabi ko po kanina, doon po sa kabila, sa selected messages, wala tayo pong part, hindi po yun contributory, yung pong ating pong anumang ginagawa natin na patungkol sa kaligtasan. Pansinin niyo po ito. So, pansinin niyo po ito, there is no need of constant watchfulness. Okay po? Love springs from the heart. Ito po ngayon po ay nagiging, we can do nothing, absolutely nothing to commend ourselves to the divine favor. We must not trust at all to ourselves or to our good works. But when as erring, sinful being, we come to Christ, we may find rest in His love. God will accept everyone that comes to wholly in the merits of crucified Savior po. Yan po yun. So pansinin niyo po, ngayon, ang tanong, ito ba'y pinaniniwalaan ng Seventh-day Adventist, yung pong salvation by grace through faith alone, that this salvation by grace through is reflected in good works? Ito pong sabi. Ito po ay sa Issues on Doctrine 1950s. We are not saved by works, even though they be good works, or even wonderful works. Neither can we be saved by law, nor by the deeds or the works of the law, and neither the law of Moses. Wala po yun. Sunod po. Whatever is represented by these acts of the will is certainly not in the nature of the works, and does not in the least degree add or contribute to the efficacy of salvation. No, it rather denotes the attitude of the soul responding to the overtures of God's free grace in making possible the application to our hearts of the boundless bestowal of the grace of God. So yun po. So ayan po, meron po yan, Perspective Digest. Ayan po.
Kay Muscala po ito. We receive salvation as a pure gift only through Christ and in Christ. God's judgment is salvation and comes uniquely from the Lord. Ayun po. The Lord always takes the first step and is the initiator of our salvation. So dun po, sa process of salvation again, tayo po ay beneficiaries. Time na po ba? Okay po, teka lang po. Okay. Ito po, sabi po, much confusion exists about the relationship of works to salvation. And the distinction of time must be kept. There are absolutely no works in justification, neither are works needed to supplement the faith. The individual who has responded to God's initiative with faith and love is a saved person. He needs to do nothing more to become saved. He is already, but he will manifest, reflect his faith in love to God and his fellow men. And love is practical and concrete. It is enfleshed itself in joy. Yun na nga po, these are the works or the fruit of the Holy Spirit. So again po, ulitin ko po ulit. Ang Diyos ang gumagawa ng kaligtasan. Sa process, kahit man sa cross or sa experience of salvation, ang Diyos ang gumagawa. Ano po ang bahagi natin po doon? Always by faith. Justification by faith. Sanctification by faith. Yun po ba ay contributory? No. Yun po ay ating pong respond and reflection. Nire-reflect lang po natin kung ano po ang ginagawa ng Diyos sa ating pong buhay. These are not works done to earn salvation or to contribute to salvation, but done in order to become like Christ. Yun po yun. Again, ang sanctification is a process by which we become like Christ, but not a contribution to what God is doing in the process of sanctification. Ayan po. The Christian now does not live up to a code, but to a character. Ayan po. So, ngayon po, sa yung other reference. Okay. Ayan po, ulitin ko po ito ulit. Our acceptance with God is only through His beloved Son, and good works are but the result. They are no credit to us, and we have nothing accorded to us for our good works by which we may claim a part in the salvation of our souls. Yun pong malinaw po. Salvation is God's free gift. Ang pagtanggap ay hindi po contribution. Inuulit ko po ulit. Tinatanggap po namin na mahalaga ang mabuting gawa. Tinatanggap po namin na mahalaga ang pagtanggap. Yun po ay human effort. Kasi nga po, yun po ay human effort, pero yun po ay God-initiated effort na tayo po ay nag-decide po. Natanggapin po yun. Yung ating pag-decide nga po, sabi po sa... Okay. Sige. Okay, so dako tayo sa ating second cross ng affirmative sa negative. Okay. 7 minutes. Your time start. Bro Leonard. Okay. Anong pinagkaiba ng death of Jesus on the cross at saka process of salvation? Okay. Sagot po. Okay. Yung death of, sa cross, yun po ang provision. Yung pong process nung salvation, yun po yung pag-appropriate nung kanyang mga provision. Halimbawa po, kung bakit po tayo po meron pong justification, Romans chapter 4. Basahin ko po, no? Pwede po ba? Basahin Okay, ko? next question. Okay. Naniniwala ka ba dito sa Testimonies for the Church Volume 4? Sabi ng ating propeta, i-share ko lang kasi magandang i-share eh. Sige, I-share ko sige, lang. sige. Ito, pakistop po ng time saglit. Sige. Ayan. Sabi ng Ellen G. White na ating propeta, man must do his part. Sabi mo kanina, walang kailangan part. Na wala tayong part. Na wala tayong kailangan gawin na idagdag pa dito sa process of salvation. Wala tayong kailangan gawin dito sa process of salvation. Ang sabi ng ating propeta, napakalinaw. Naniniwala ka ba dito? Na man must do his part. He must be victor on his own account. Naniniwala ka dyan? Naniniwala po ako sa sinabi ko at sa sinabi rin po ninyo. Parehas po yun. Parehas po yun. Naniniwala ako dyan sa quote mo na yan. Naniniwala din ako sa sinasabi ko kanina. Kasi sulat din yan ni Ellen White eh. Ibig sabihin, mali yung sinasabi mong wala tayong bahagi. Kasi napakalinaw, part. So mali din si Ellen White.
Kasi binasa ko lang po yung kanyang sinasabi. Mali yung intindi mo. Kasi ang intindi natin teka lang dito po, teka lang ay po. English. Medyo ano na po yun ha. Wait lang, Opo, time ano na stop yun? muna, time stop muna. Bro, Okay po. ganito, dapat kasi si Brother Leonard lang yung magtatanong. Tapos Okay. si Brother Sorry. Francis yung sasagot dito ha. So Brother Leonard, do not react doon sa isasagot niya. Ang gawin mo lang magtanong ng magtanong. Tapos Okay, magtanong premise. kay Bro Francis. Okay. Okay, okay. Sige. Ulit tayo. A question, Brother Leonard. Premise. Mali ang intindi mo. Kasi nga, dito sabi ni Ellen G. White, man must do his part. Pag sinabing part, meron kang bahagi na kailangan gampanan. Meron kang bahagi na kailangan gawin. Meron kang human effort na kailangan gawin. He must be victor on his own account. Naniniwala ka ba dyan? Sagot po. Naniniwala po ako sa sulat ni Ellen White sa kung ano pong ibig sabihin niya. Hindi po sa pagkaintindi po ninyo. Okay. Marunong ka bang umintindi ng English? Hindi po ba? Okay. Moderator, medyo off po ito ano? Kasi indirectly inaano niya po ako. Medyo ad hominem po ito. Okay, ganito bro. Sa tanong na yan, tinatanggap ko yan as a valid question. Pero para sa'yo, kung offended, nakaka-offend yan, pwede mong... Okay, kung nakaka-offend, ibahin ko. Proceed. Sige, sige. Ano ang Tagalog nito? Man must do his part. Gawin po yung kanyang bahagi. Amen! Tapos Okay. na ang debate. Okay. Gawin ang bahagi ng tao. Wait Okay. lang, Tagalog wait ito. lang, Brother Leonard, wait lang. Ganito, kasi parang nagre-react si Brother Francis, hindi ko alam kung tapos na siyang sumagot ha. So bro, pakiulit yung sagot mo bro, sa 20 seconds, yung Okay. bahagi. Masama kayo po. Ulitin ko po ulit. Sa process of salvation, justification, sanctification, glorification, again, walang contribution yung bahagi ng tao. May bahagi, pero hindi contribution. Walang contribution doon. Next question. Next question. Pakitagalog mo ito. He must be victor on his own account. Pakitagalog. Sagot? Kaya dapat siyang maging victorious, dapat siyang maging managumpay sa kanyang sariling account. Amen na naman. Of Okay. course. Sabi nga ng ating propeta, malinaw yan mga kapatid. Okay. Again, pakitagalog ito. Man must be a co-worker with Christ in the labor of overcoming, and then he will be partaker with Christ of his glory. Pakitagalog. Okay po. Ulitin ko po, babasahin ko po lahat. Okay. Ang tao ay kailangang gawin niya ang kanyang bahagi na siya, anong bahagi niya? Na siya ay maging mananagumpay. Yun ang kanyang bahagi. Sa pamagitan ng lakas ng biyaya ni Kristo na ibinigay Amen. sa kanya. Okay po. Siya ay magiging kapwa manggagawa kasama ni Kristo sa Amen. pagpapanagumpay. Okay. Amen. Bro, Ayan. next question ko, paki-continue mo kasi naputol eh. Paki-continue mo. At siya ay magiging, yan po yung effect. At siya ay magiging, siya ay makakasama ni Kristo sa kanya pong kalwalatian. Okay. Amen! Ang tao mapupunta sa langit pag ginawa niya yung trabaho na pinapagawa ng Diyos. Ano yun? Man must do his part. Yung kanyang bahagi kailangan gawin. Pag hindi mo ginawa, kung tatamad-tamad ka, edi walang kaligtasan. Next question. Nakagawa ka na ba ng kasalanan? Lahat tayo. Nung nabautismuhan ka hanggang ngayon, gumagawa ka pa rin ba ng kasalanan? Nakakagawa ka pa rin ba ng kasalanan? Not habitual. Not habitual. Okay, kahit hindi habitual. Pag kang tao, pag ikaw, sa oras na gumagawa ka ng kasalanan, meron ka pa rin bang kaligtasan? Sagot? Pakisabi? One time stop. Sa oras na gumagawa ka ng kasalanan, doon sa kasalukuyang mga minuto, mga oras na gumagawa ka ng kasalanan, ligtas ka pa rin ba ang estado mo? Okay po.
Kapag ka ito po ay sagot po, no? Sagot. Okay, sagot po. Sagot. Proceed. Ikaw po ay mababasa, ikaw po ay anak pa rin ng Diyos. Anak pa rin ng Diyos. Kapag ka ikaw ay nagkasala, hindi ka tinatakwil ng Diyos. Anak ka pa rin ng Diyos. Kahit ikaw po ay hindi po ito habitual Hindi habitual. Next question. So hindi ka naniniwala dun sa verse sa Bible na he who sins is of the devil. Okay. Okay po. Ako po ay naniniwala po doon yung sa 1 John 3:4, yun po ay habitual. Kasi po yung pong term po doon na sins ay present continuous sa Greek. Present continuous, ibig sabihin habitual po yun. Next question, pagka hindi habitual, ligtas ka pa rin? Ikaw pa rin po ay nanatiling anak ng Diyos, hindi ka itinakwil ng Diyos. Oo nga, ang tanong ko, ligtas ka pa rin? Ulitin ko, ito po nga pong sagot ko. Ikaw po ay anak pa rin ng Diyos. Pagka hindi habitual sin, ligtas ka pa rin? Yun nga po ang tanong ko nga. Ang sagot ko nga po sa tanong po ninyo, ikaw pa rin po ay anak ng Diyos, hindi ka itinakwil. Hindi Objection! Objection. Time stop. Okay. Stop. Objection. Anong objection? Affirmative. Ang tanong ko, categorical. Ang tanong ko, kapag hindi habitual sin ang nagawa mo, ligtas ka pa rin ba yung estado mo? Okay, sige. Okay, Sasagutin ko. Sige. Ang question dito yung answerable siya ng yes or no, no? Okay. Brother Francis, Sige, sasagot sige. ka ba? Okay, sige po. Anong sagot mo muna? Ang sagot ko po doon po ay yes. Proceed. Yes po, yes. Okay, next question. Wait lang. Magpapaliwanag pa yan. Proceed, bro. Okay, yes po. Kasi, again po, ang sabi ko nga po, anak ka pa rin ng Diyos. Ikaw pa rin po ay anak ng Diyos. Ikaw pa rin po ay tagapagmana. So yung... Okay, next question. 7 minutes time. Sayang. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage. Dako tayo sa final conclusion, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Elmer Chavez. Amen ng amen si negative na napaka-deceptive ng tanong. Imbis na magtanong ay nag-uutos. Shoutout din kay Pastor Ryan Martinez, patay ka sa Greek, hahaha. Shoutout din kay Bro Emerald Tidong, hahaha, misconception agad, assumption eh. Shoutout din kay Jason Gulong, yung faith only ay doon siya sa first step of salvation. Hinango ka ng Diyos mula sa kadiliman hanggang sa kaliwanagan. Kasi hindi mo wala yung comment niya. Saan ba yan? Hindi mo gawin yung sumusunod sa paano ka maliligtas kung hindi ka gagawa. Sabi nga ni Kristo, yung susunod sa akin ay lalakad sa liwanag at hindi sa kadiliman. Kaya yung gagawin mo ay susunod ka kay Kristo, lalakad ka ayon sa lakad ni Kristo. Shoutout din kay Elmer Chavez. On the cross, sinabi ni Kristo, it is finished. Sabi ng SDA, not yet finished. You have to work para may maidagdag kang gawa sa ginawa ni Kristo sa krus para maligtas ka. Kakultuhan talaga. So mga kapatid, dito tayo sa final conclusion. 5 minutes, mauna si negative. Brother Francis, final conclusion bro. Your time start now. Okay po. So, okay po. So yun po, no? Again po, sabi niya, sige, susundan natin yung kanya pong pinanghahawakan. Na sa process of salvation, may contribution. Yung po gawa ng tao. Again po, ulitin ko po ulit, malinaw po na tinuturo ng Biblia ni Ellen White ng Seventh-day Adventist, itong aking pong pinanindigan na negative. Na ano po yun? Ang kaligtasan ay gawa ng Diyos at bigay ng Diyos. Yung ating pong pagtanggap, mahalaga. Kasi yun po ay condition eh. Pag sinabing condition, yun po ay mahalaga. Kasi condition nga po yun para ma-experience ang salvation. Pero, hindi po ito contribution. Wala po itong na-earn. Wala po itong idinadagdag. Kasi po ang salita pong contribution, again, contribution, mayroon ka nga pong idinadagdag.
Yung pong pag-combine ay hindi po sinasabing dagdag po yun. Yung pong yun po ay cooperation. Pag sinabing cooperation po, ay wala pong doong pagdagdag. Okay po? Wala po yung pagdagdag. Pangalawa, sa sanctification na sinasabi po niya na process. Again, ito po ay just sanctification by faith. Ang sabi ni Pablo, kung paano mong tinanggap si Kristo ay gayon ka rin namang lumakad kasama ni Kristo. By faith. Ngayon, ito pong faith na ito, sabi ni Pablo sa Roma, ito po ay meron pong pag-usunod. Ang tawag po niya, obedience of faith. Actually, ito nga lang po ang tinatanggap ng Diyos yung obedience of faith o obedience that comes from faith. Kung papansinin niyo po yung term po na yun sa Greek, yun po ay obedience resulted from faith. So again po, sinasabi ko nga po, ang anumang gawa ng tao, ito po ay bunga. Pero ito nga pong bunga na ito, bunga ng banal na espiritu. Mababasa po yan sa Filipos chapter 1 verse 6. Ang Diyos po mismo ang magtatapos ng gawain na ito sa ating pong buhay. Yung cooperation po natin, hindi po ito again nagdadagdag. Okay po? Oo, may trabaho po tayo again. Halimbawa, wag tayong mga ngalunya, susunod po tayo. Wag tayo pong, halimbawa sinasabi ni Pablo na mamuhay tayo ng may kabanalan, yun po ay again reflection ng kung ano ang nangyayari sa loob. Yun po ay hindi bahagi. Inuulit ko po ulit, ang Diyos, sabi ni David, salvation belongs to the Lord. Siya po ang mayroong pinagmumulan po nito. Ngayon, anong pong tayo? Beneficiaries po tayo. Tumatanggap po tayo. Tinatanggap po natin. Pero again, inuulit ko po ulit. Sa lahat po ng mga hindi Seventh-day Adventist, hindi kami, lalo na sa mga evangelicals at saka mga protestante, kami po ay naniniwala na ang kaligtasan ay bigay ng Diyos at mula sa Diyos. Ano man pong amin pong ginagawa towards salvation ay una, response, pangalawa, reflection nung aming pong pagtanggap, manifestation nung aming pong pagtanggap. Yan po ay pinanghahawakan namin saan? Sa aming pong 28 fundamental belief. Yan po ay pinanghahawakan ng aming pong mga pioneer. Okay po? Specifically po, ang tinutukoy ko po ay si Ellen White na siyang sikat po sa amin. Kasi po again, siya ang tulong din po sa amin na maunawaan namin po ito. Kasi most sa amin, inaamin po namin, hindi naman po most po pala. Kasi wala naman po akong data. Pero again, may ilan po sa amin katulad po nito ni Brother Leonard na plus work po lagi, plus. Wala pong ganon. Ang sinasabi po ng Bible, faith that works or grace that manifested by faith through works. Okay po. So, again po, inuulit ko po ulit, ang kaligtasan ng tao ay galing sa Diyos. Ano man pong amin pong ginagawa o ano man pong amin pong response, ano man pong nakikita namin or attitude namin towards salvation, ito po ay response and manifestation or reflection ng aming pong pagtanggap doon sa kaligtasan. Wala na pong iba. Tapos na po. Dako tayo sa final conclusion din ng ating negative, affirmative. Brother Leonard. Paki-show po yung yung presentation. Sige. Itong testimony for the church, no? Opo. Proceed ka bro, 5 minutes. Okay mga kapatid, napatunayan po natin talagang umamin ng si Brother Francis na meron talaga tayong bahagi. Ipinatagalog ko nga po sa kanya itong quote dito sa writing si Ellen G. White, mga kapatid, na ito ay pag tinagalog mo ito, talagang lilinaw pa ito sa sikat ng araw, mga kapatid. Tagalogin nyo po ito, screenshot nyo, tagalogin nyo, mga kapatid. Talagang lilinaw ito, lalo na dito sa Pilipinas, mga kapatid,
maiintindihan po natin na may bahagi talaga ang tao bago makapasok sa langit. May kailangan gawin ng tao bago siya makapasok sa langit, mga kapatid. Ang sabi nga dito, divine power combined with humanity. Mga kapatid, napakalinaw, no? Pabilisin natin, wala nang oras. This is your work to gain perfection of character. Ito pa. To combine mighty helper, to in divine help, to combine with human effort. Mga kapatid, napakalinaw po niyan, no? Ito pa. Christ did not come to excuse sin, nor to justify a sinner while he continued to transgress the law. Hindi pala pwedeng ang masuwail, ang sumusuway sa kautusan ng Diyos, ang sumusuway na patuloy gumagawa ng kasalanan, tapos gusto niya magpa-justify habang gumagawa siya ng kasalanan. Hindi pala pwede siyang ma-justify ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kailangan niya munang tigilan ng kanyang mga kasalukuyang ginagawang kasalanan at mag-repent, mag-confess, tanggapin si Kristo bago siya ma-justify. At yung pag-repent, yung pagtigil sa kasalanan, yung ating pag-confess, pagtanggap kay Kristo, hindi natin pwedeng ipaubaya lahat yan sa ating Panginoong Hesus na tanggapin niya yung sarili niya, na mag-repent siya sa pagkakasalan natin, na mag-confess siya. Tayong makasalanan, tayo ang kailangan gumawa nun. Huwag nating iaasa na kailangan, parang si Juan Tamad, no? Salvation by Juan Tamad. No, hihintayin mo lang na bigla ka na lang ibato ng Panginoon sa langit. Hindi ganoon, mga kapatid, no? Sabi pa nga dito, now the repenting sinner, mga kapatid, there is no such thing as is being saved by Christ while knowingly transgressing the Father's law. Napakalinaw, mga kapatid, no? Ito, napakalinaw. Through the merits. Sabi ko nga wala tayong merit dyan. Merit lahat ng Diyos dyan. Through the merits of the righteousness of Christ makes sincere effort. Sino? Repenting sinner. Kaya nga, now the repenting sinner, through the merits of the righteousness of Christ, makes sincere efforts. Ito bang efforts na ito? Importante ito. Make sincere efforts to overcome sin and in Christ and through Christ to keep the holy law of Jehovah. His efforts, tanong natin, importante ba yung efforts? His efforts, basahin niyo po, His efforts are wholly acceptable. Mga kapatid, gustong-gusto ng Diyos yan. Na gumawa tayo sa kanyang pinapagawa. Na mag-repent, mga kapatid, gawin natin yung ating katungkulan. Mga kapatid, gawin po natin, mga kapatid. Kapag hindi natin ginawa itong part natin ng sabi natin propeta, pag hindi natin ginawa dyan, walang kaligtasan dyan. Ang sabi natin propeta, man must do his part. He must be victor on his own account, mga kapatid, no? Sabi ko nga kanina, kung itutuloy ko yung kanina Sabi niya, pag habitual sin, no? Pag habitual sin, yun ang kasalanan. Pero pagka hindi habitual, no, ligtas pa rin daw siya. Pagka gumagawa siya ng kasalanan na hindi habitual, ligtas pa rin daw siya. Paano yung lalaking nakipagsuntukan sa antipolo at nakabaril? No? Hindi naman siya araw-araw bumabaril ng tao. Hindi naman habitual yung sin niya. Pagkabaril niya ng tao, pagka nakapagsuntukan ka, ligtas ka pa rin. Kalokohan. Habitual man yan at hindi habitual. Kasalanan yan at sa oras na gumagawa ka ng kasalanan na yan, habitual man yan o hindi ka ligtas, mga kapatid. Dahil sin, it's the transgression of the law, breaking of God's law. No, sin is breaking of God's law. The payment for sin or the punishment for sin is the second death, the lake of fire. So sa oras na gumagawa ka ng kasalanan kahit ano pa yan, no, ikaw ay walang kaligtasan. Kaya nga sabi ni Kristo, repent, repent, repent. Mga kapatid, turn from your sins. No? Turn from your sins, ibig sabihin, stop sinning, repent, accept Jesus as your Lord and Savior para magkaroon ka ng kaligtasan. Huwag na huwag nating kakalimutan ng ating bahagi sa process ng kaligtasan, mga kapatid. No? Wala tayong contribution dun sa sacrifice ni Kristo sa cross. Sa atoning blood of Christ, wala tayong aagawin na kahit konting human effort doon. Wala tayong effort. Wala talaga tayong effort. Pero kailangan natin gawin yung ating part sa process of salvation.
Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin mga kapatid sa topic na divine help as human effort equals salvation. Before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat. Bro Leonard, pasalamat ka muna bro. Okay, praise the Lord no mga kapatid. Maraming sa Panginoon at talagang nahayag ang katotohanan kasi marami po talaga ang naniniwala dito sa maling turo nito. Wala tayong kailangan gawin para makapasok sa langit. So, maraming salamat po sa Panginoon sa oras na ito, no? At lalong-lalo na sa aking kapatid na si Brother Francis, no? Hindi ko alam kung pastor kayo o ano. Brother Francis, maraming salamat, no? Talagang ganito lang ako kapag ka-debate, talagang gigibain ko yung paniniwala ng kalaban ko, no? Talagang ganito lang ako, pero mahal kita kapatid, no? Wala akong kaaway, no? Hindi tayo nag-ano dito. Talagang ganito lang ako makipag-debate, no? Mainit sa debate, parang si Brother Richard Thompson o kung sino man, si Pastor Cesar Dizon, yan, mainit din yan, no? So, maraming salamat sa ating moderator na si Brother Rasha, no? Maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Sana nakapulot po kayo ng magandang message at kailangan i-share to ng mga kapatid itong katotohanan nito na meron tayong bahagi sa kaligtasan at mayroon tayong kailangan gawin bago tayo makapasok sa langit. Mga kapatid, maraming salamat po. Divine help plus human effort, ibig sabihin, yan ang kaligtasan. Pag walang human effort, wala talagang kaligtasan dyan. Pag wala kang gagawin na parang si Juan Tamad, wala kang kaligtasan dyan. Dito tayo sa pasasalamat din sa kay Bro Francis, bro. Doon po sa mga nanood, nagpapasalamat po tayo kahit na sa ganito po ay pinagbigyan niyo po kami, pinakinggan niyo po kami. Sa inyo pong mga comment, amin po yung ginagalang o opportunities din po namin po yun, lalo na po sa akin na halimbawa kung ano pang mas maganda ko pong gagawin kung ako po ay makikipagdiskusyon. Ano po. So thank you for that po. Thank you rin po kay Sir Rasha sa kanya pong pag-moderate at sa kanya pong pagtulong para maging successful po ito pong online debate po na ito. Again po, excuse me. Again po, ano man pong nangyari po sa gabi pong ito po ay isa po lamang diskusyon na dalawa pong magkakapatid at wala po itong anuman pong siraan o anuman pong samaan ng loob. Amin pong ginagalang ng mga kaisa ko po sa paniniwala na aking pong tinindigan ang kanya pong paniniwala. At sa amin po ay dinadalangin din po namin na sana ay kung sa tingin namin na mali si Brother Leonard ay mapaliwanag din po sa kanya pong kaisipan ng banal na espiritu yung aming pong pinaninindigan. Na again, wala kaming problema sa gawa, wala rin po kaming problema sa kung ano man pong ginagawa ng tao para sa kaligtasan. Ito po lamang ay against lang po kami doon po sa sinasabi pong contribution. Pero again po, kung magkita-kita kami sa langit, tayo pong lahat ay masaya po kami. Yun lamang po ang amin po. Salamat po. Okay. Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sponsor natin at lahat na naniniwala pa din sa atin. At please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha TV, at yung aking Facebook, Rasha Vista, mga kapatid. At pwede nyo akong maging moderator sa inyong mga debate. Mag-PM lamang kayo. So maraming salamat at doon din sa lahat na nag-comment. At yun, this is Admin Rasha, Rasha TV, and we're out. Amen. Darkness fades when you are near.